Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ngayon po ay May 8. Ang election po is May 12. Pero ang huling kampanya na lang po ay May 10, no? So, meron pong magaganap na meeting de avance ang PDP laban sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, araw na to, May 8. Mamaya, no? So, meron na lang May 9 and May 10. So, ito yata yung meeting de avance ng PDP sa Maynila. At baka magkaroon ng meeting de avance sa Visayas, sa Anuebe siguro, at sa Agis. Baka may meeting de avance sa Mindanao. Kasi ganyan po yung unit team dati, BBM Sara. Meron sa Maynila, sa Visayas, at sa Mindanao. Tatlong meeting de avance ang nangyari. Baka ganyan din ang mangyari sa PDP. At ganoon din siguro sa Alyansa. So, May 11, parang pahinga. May 12 po ang araw ng botohan. So, pag-usapan po natin ngayon, si Megastar. Umiyak po si Megastar at sinasabi pa niya na bakit ayaw ninyong iboto si Kiko? Kayo po ba? Bakit nyo ba ayaw iboto si Kiko? Mga subscriber natin, mga viewers natin dyan. Bakit ayaw nyo bang iboto si Kiko? Ano ba dahilan nyo? Umiiyak na tuloy si Megastar. At pag-usapan din po natin, ako, matindi po itong sinabi ni VP Sara. Kapag ang ulo ay lulong sa droga, ang lahat ng kamay at paa, lahat yan ay magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan ang problema natin ngayon. Problema talaga yan. Biro mo, ulo natin lulong. Talagang napakalaking problema niyan. At napakamalas ng bansa natin kung ganyan ang ating ulo, no? So, dito po, kay Ate Xiaowi, kay Megastar, meron pong tayong napanood na video, kaya lang 4 minutes. So, may kinuha tayong maikli lang na video. Ito, ipi-play natin. Para masyadong mahaba na yung 4 minutes. Ito, maikli lang. Pakinggan nyo po. Emosyonal si Sharon dahil kay Kiko at nagtanong kung bakit ayaw daw ng ibang Pilipino na iboto ang kanyang asawa. Gusto ko lang itanong, ba't po ayaw iboto si Kiko? Meron kaming sagot, meron na siyang nagawa. Sasabihin na walang nagawa. He has passed 200 plus laws. Daanin mo ng bill. Bakit kumalit sila ng kaldero? Meron naman tao nagsabi, inabot po niya ito yun sa kanya, ito ipita sa kanya. Kasi tatapon ng ganas ng kalabaw. Yung sabaw, titignan mo, ang init-init yung unang ganyan yan. Hindi ka naman ano yung second, doon yung talaga hinihingi ng maraming hangin, diba? If you watch the full video naman na sa kanya, subscribe kasi everything we have has come from honest hard work. So you don't think, so sorry, dapat nagtatanga, bakit ako, baka mamig na naman ako. Okay, tapos na yung video. Meron pong quotes dito, babasahin na lang po natin. No? Ito po. Sharon Cuneta, may mensahe sa mga Pilipino. Bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Ano po yung mga doubts nyo? Kasi lahat ng kasinungalingan nilabas against him, may resibo kaming katapat. Mayroon kaming magpapasawalang katotohanan dun sa mga binibintang nila, sa mga paninira nila. Sharon Cuneta. Minsan kasi kumain si Kiko doon kay Idol, yung vlogger, no? At kumain ba naman ng dahon ng saging? Meron yatang burong kanin doon, tas binalot sa dahon ng saging. Tayo po pag kumakain ng suman, itinatapon natin yung balat ng saging eh. 'Di ba? Binabalot yun sa balat ng saging. Hindi tayo kumakain nun. Ewan ko bakit si Kiko. Tumawa nga yung katabi niya eh, si Idol eh.
Doon sa balat ng saging ibinalot at sinubo. Tapos umiiyak ngayon si Kiko, nagpapaliwanag. Diba? Ganito lang kasi yan no? Si Sharon, sikat na artista. Public figure. Alright? Si Kiko naman, public servant. Public figure din. No? Kung ikaw ay public figure, hindi mo dapat in-expect nyo na yan. At lalong si Sharon, ang tagal-tagal ng artista. Dapat in-expect nyo na merong pupuna sa inyo dahil mga sikat kayo. At public ang inyong buhay. Kung gusto nyong walang makialam sa inyo, parang Facebook lang. I-private nyo yung Facebook nyo, wala na makikialam. Kung gusto nyo, edi mag-retire na kayo. Mag-retire ka na, Shawi, sa pag-artista. Sundan mo na si Marojas, Kiko. Nag-retire na rin. Wala na nakikialam kay Marojas eh. Diba? Kaya mayroong pumupuna sa inyo, may bumabatikos dahil mga public kayo, no? Kahit nga ang isang artistang sikat, kahit walang ginagawa umattend lang ng halimbawa kasal, no? Tapos nakita yung hairstyle niya, no? Ang pangit ng hairstyle. Magbubulungan na yung mga tao dun. Magko-comment na kasi sikat ka Pero kung yung isang tao ron o yung katabi niya hindi naman kilala, hindi artista, hindi sikat, hindi papansinin Kaya ka pinapansin, kaya ka pinupuna dahil sikat ka. So, ganun din po si Kiko dahil siya ay public servant. Pagmamay-ari siya ng mamamayan, publiko siya no? At isang punto, bakit ba hindi ninyo iboboto si Kiko? Kiko, tandang-tanda namin. Tinutulan mo yung Bayanihan Act noong pandemic. Dalawa kayo ni Risa Hontiveros. Yung Bayanihan Act, yan ay ginagawang batas, no? Para magkaroon ng pondo, pambili ng PPPs o PPEs, pambili ng bakuna, pang-ayuda. Tinutulan mo. Kasama mo si Risa Hontiveros. Ibig mo sabihin, ayaw mong magkaroon ng pondo para sa pang-ayuda ng gobyerno sa mga tao? Ayaw mo nang magkaroon ng pambili ng bakuna? Bakit mo tinutulan yan? Dalawa lang kayo. 24 senators. Yung 22 hindi naman tumutol. Bakit kayo tumutol? Kasi dilawan kayo, ganun ba? May mga kasama kayong dilawan, si Gordon, si Drilon, bakit sila hindi tumutol? Ano pinaglalaban nyo? 'Di ba? Para 'yun sa mga tao. Yung batas na Bayanihan Act na 'yun para sa mga tao 'yun, para sa bansa. Bakit ka tumutol doon, Kiko? Ibig sabihin wala kang pake sa mga tao? Ayaw mo silang bigyan ng ayuda? Ayaw mong makabili ng ng bakuna ang gobyerno para sa mga tao? Hindi yan maintindihan Wala ka namang in-explain dyan kung bakit mo tinutulan. Hindi yan maintindihan ng mga tao. Kaya, huwag mo sisihin Huwag kayong umiyak, no? Kapag kayo pinupuna. Sabi ko nga kung ayaw nyong mapuna, edi mag-resign na lang. O mag-retire na lang. No? Manahimik kayo, mamuhay kayo ng tahimik. Wala nang papansin sa inyo. Gagaya ni Marojas. Wala nang papansin. Yung mga emote na ganyan, yung mga pag-iyak ni Sharon, may naalala ko dyan Ewan ko kung naiisip nyo yung naiisip ko. Si Chris Aquino. Ang galing ni Chris Aquino dyan. Kaya lang tungkol naman ito sa love life ni Chris Aquino. Kasi ilang asawa na rin ang naging asawa na rin ni Chris Aquino at na kapag naghiwalay, magpapa-interview yan kay Boy Abunda o kaya kay Corina Sanchez.
no? Habang ni-interview siya doon, iiyak. Magte-trending ngayon. Yan ang gusto ni Chris. Yan ang style niya, no? At magkakaroon ngayon ng makakakuha siya ng simpatya sa mga tao, kakampi sa kanya. Yung mga ganyang drama ni Sharon, Chris Aquino style yan. May tawag dyan eh. Poor me, parang ganun. Poor me. Kawawa ako, maawa kayo sa akin. Ganun. Iboto nyo si Kiko. Ano yan, strategy? Yan na lang ba ang strategy? Sa bagay, baka sakali, maawa, ano? Baka sakali, maano yung damdamin ng iba. At maiboto si Kiko, malay nyo, manalo. Strategy ba yan? Nakikita nyo ba na sincere yung pag-iyak ni Sharon? Ibig mo sabihin, binas si Kiko dahil kumakain ng saging, balat ng saging, umihigop ng sabaw. Binas, naiyak na Sharon. Parang ang babaw naman ng luha niya. At sinasabi niya, biktima sila ng fake news. Ano sabi ni BP Sara tungkol sa fake news? Ang sabi ni BP Sara, lahat naman tayo biktima ng fake news. Pero wala akong nakikita na mga Duterte umiyak sa fake news. Wala akong nakikitang Duterte umiyak dahil na fake news. Kasi nga, ang gagawin mo lang, pag may fake news, sasagutin mo lang. Ito si Kiko at si Sharon kapag na fake news, magdidemanda. Dinimanda niya si Christy Fermin, di ba? O, sabihin natin na binabati ko siya, inaakusahan, si Sharon, si Kiko, ni Christy Fermin, and then nagdemanda. Sabi ko nga, public figure kayo Ganun talaga, i-expect mo na yan Sabi nga, mahirap pumasok sa showbiz. Kailangan matapang ka, kailangan matatag ka. Dahil maraming hihila sa'yo pababa. Parang naging, ewan ko kung culture na yan ng mga showbiz reporter. Dapat, sagot lang. Ang problema, nagdidemanda pa Meron lang ako isang kinabibiliban, isang senadora. Hindi, bumibilib lang ako sa kanya sa ganitong ganitong bagay, no? Pero hindi ako bilib sa kanya as senator Si Risa Hontiveros kasi kahit anong batikos mo, kahit anong banat mo, parang wala namang dinimanda si Risa Hontiveros, ha? Ganun sana. Ganun sana. Kasi lahat naman bumabanat Si BP Sara, binabanatan siya. Bumabanat din siya. Kaya, banatan lang. Dapat ganun. Eto si Kiko, mahilig magdemanda. Pati si Sharon. Mga public figure nga kayo Talagang pupunahin kayo. Pwede rin kayong akusahan. No? At yung iba, parang kagaya ng mga reporter, gustong pumutok din yung pangalan nila. So, sinong kakanain nila? Yung mga sikat. At pag napansin sila nung sikat na yon, mare-report ngayon yung showbiz reporter na yon, may babalita sa mainstream media, sa social media, di iingay yung pangalan niya. Parang ganun yung yung mundo ng showbiz Gumawa ka ng ingay, no? Para maging sikat ka. At dahil nakagawa ka ng ingay, may mag-o-offer ngayon sa'yo. Ganon po yung mga nakikita kong nakikita kong nagkakaroon ng project, nagkakaroon ng show, kasi nakagawa siya ng ingay. No? Ganon yung dating strategy. Ewan ko kung ginagawa pa rin yun ngayon. So, yan yung masasabi natin na kapag ikaw ay public figure, dapat matatag ka. Hindi ka iyakin, no? Pero ewan ko kung strategy lang ito na Sharon para
maawa sa kanila ang mga tao at iboto si Kiko. So, dito na po tayo kay BP Sara. Magbibigay lang tayo dito ng konting reaction. Ito po yung sinabi niya eh. Kapag ang ulo ay lulong sa droga, ang lahat ng kamay at paa, lahat yan ay magdodroga na rin. Kasi wala na silang respeto sa authority. Ang tinutukoy na authority ni BP Sara ay yung ulo. Yung ulo na lulong. Yan ang problema natin ngayon. So sabi ko nga, dati, yung ulo, ito yung mga nagpipwesto sa gobyerno, nag-a-appoint ba. Kapag ikaw ay corrupt, ang i-appoint mo, corrupt din. No? Kasi hindi ka pwedeng mag-appoint ng matino. Mahuhuli ka, baka ikanta ka, no? Baka ibayong ka. So, hindi pwede ang matino. Kailangan mga corrupt din. Ngayon, paglulong ka, sabi ni BP Sara, paglulong ka sa droga, yung lahat ng kamay at paa, lahat yan ay magdodroga na rin. Ibig sabihin yata ni BP Sara, kapag lulong, no, ang i-appoint niya, mga lulong din. Kita mo yung mga tropa niya na in-appoint. Hindi na tayo magbabanggit. Pero alam nyo naman yon. Parang mga ano rin mga nagagalit din yung mga panga. Hindi rin mapakali yung panga. Parang naninigas din. Yun din yung mga in-appoint niya. Lulong din. At ang masama dito, dahil siya ay lulong, hindi na siya nire-respeto. Ayan, no? Kasi wala na silang respeto sa authority. Yan ang problema. At kung sila ay mayroong gawin, no, doon sa departamento nila, parang wala akong nakikita na sinasaway ng ulo. Parang wala nakikita na kumbaga kapag nagkaroon ng kapalpakan dito sa departamento, parang wala siyang sinisisi, wala siyang pinapagalitan, no? Parang okay lang, o wala talaga siyang pake. Yun yung nakikita ko eh. Naalala ko yung dating DOTR secretary, di ba, ilang beses nagkapalpak-palpak ang airport. Minsan di niya pinagalitan, nandun lang sa gilid niya, nasa likod niya minsan. Wala man lang hindi talaga siya leader. Hindi marunong magpresidente. Pero dapat yung pinapagalitan kahit in public. No? Dapat nakakatikim yun. Nakakatikim ng sermon. Parang ganon. Pero sa kanya wala. Tapos yung mga statement ng mga sekretary niya, kumbaga kontra sa statement niya, no? Kumbaga anong tawag ba nun? Conflict doon sa statement niya. Pero siya okay lang pag tinanong, no? Pag tinanong, bakit contrary po yung sinabi ni sa sinabi niyo. Kasi parang ipagtatanggol niya pa yung secretary niya na kumukontra na sa statement niya. Anong klase yun? Hindi ko yan maintindihan. Ito yung sinabi mo, tas kukontrahin ng secretary mo, lalapit ngayon ng media. Sir, may statement ngayon si secretary ganon. Parang contrary sa statement mo. Ganito kasi yan. Ipagtatanggol niya pa. Ang gulo. Ang gulo ng leadership. Wala na talagang wala na tayong nakikitang magandang direksyon. Wala tayong nakikitang pag-asa dito sa ulo natin. Sige po, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.